Yan, magwawalis muna tayo. Sobrang daming pinag-anuhan ng ipot ng ibon. Ayun, madami. Yan, magwawalis muna tayo. Guys, hindi ko na dinadaspan yan. Kasi mamaya bubuhusan ko rin ng tubig yan hanggang doon sa may gate. Sasabuyan ko ng tubig para yung mga tae ng ibon patanggal yung mancha doon sa may sa may flooring. Kasi pagkapawalis lang hindi matatanggal ang mancha. Yung mancha sa sahig. Kaya kailangan talaga sabuyan ng tubig. Sabuyan natin ng tubig. Dito pala guys, ang tubig pala dito, walang bayad, libre. Libre ang tubig, unlimited. Wala kami binabayarang bill kada buwan. Diba? Ano pa dito, disyerto pa dito. Disyerto pa yung yung bansa kung saan ako may nagtatrabaho, disyerto. Diba? Tapos isipin mo paano magiging libre yung tubig. Yeah. Di katulad sa Pilipinas, mayaman sila sa anyong tubig. Pero ang mahal ng mga ang mahal ng singil nila sa sa tubig. Mahal. Kasi dito, ang pagkakaalam ko, pagdating sa mga tubig, kuryente, pagmamayari siya ng gobyerno. Kaya, yung iba may bayad, pero dito sa lugar namin mura. Ayan, ganun. Dito sa area namin, dito sa lugar, libre ang tubig. Pag mga bandang mga malalapit ka sa sentro, doon medyo may bayad na yung tubig. Pero hindi ganong kalakihan. Siguro magbabayad ka lang mga 50 riyal kada buwan. Or 50 riyal, na yun, 6 na buwan na yun. Dati ganun na sa nilipatan ko, yung dati kong bahay. 50 riyal siya. 6 na buwan. Mura pa din. Pero dito, kasi wala ka talagang babayaran. Sa Pilipinas kasi, kaya mahal lang tubig. Dahil siya, mga private company. Pero di ba kung iisipin mo, kung pagtutuunan lang ng pansin ng gobyerno, tapos paglalaanan ng budget, magagawa nila yun eh. Magagawa nila na maging libre o mapababa yung presyo ng tubig sa Pilipinas. Kasi isipin mo, hindi na sila mahirapan kumuha ng tubig eh. Kasi sa Pilipinas, iba napapalibutan ng mga tubig, mga karagatan.
Diba? Samantalang dito, disyerto. Diba? Kumbaga kung iisipin mo, mahirap, lalo dito sa Riyadh, mahirap bago makarating ang tubig. Kasi usually, ang tubig, dito sa bandang Saudi Arabia, ang dagat dito, pupunta ka pa ng Dammam para makapunta ka ng dagat. Eh, ang Dammam, 4 na oras ang layo simula dito pagka binahe mo. Diba? Kumbaga sa atin, samantalang sa atin, ang Pilipinas napapaligiran ng ng katubigan. So madali silang makakakuha ng tubig. Madali nilang marirecycle para luminis. Para merong ipamahagi sa mga taong bayan, diba? So kahit na sa ganung paraan, mapapadali ang buhay ng mga tao. Hindi na hirap sa pagbabayad kada buwan, diba? Sana maisip ng yan ng mga gobyerno, yung mga ganong bagay para sa mga taong bayan. Kasi minsan parang naiisip mo din kaya tumataas din yung mga krimen sa isang lugar. Minsan gawa din kasi ng mga politician, ng mga korap diba? Minsan ang mga tao mahirap na, tapos pagbabayad ka pa ng mga bills kada buwan, siyempre iisipin mo pa yung kada buwan, lalo na kung may mga anak ka na nag-aaral, diba? Eh kung mapapababa nila yung mga katulad ng mga kuryente, tubig sa Pilipinas, malaking tulong yun sa mga taong bayan, diba? Kasi yun number 1 pangangailangan ng tao, lalo tubig. Kasabihan nga ng mga matatanda, di bali na mawalan ng kuryente, wag lang ang tubig, diba? Siyempre, ano nga naman ipanguhugas mo, diba? Pagka kumain ka, maghuhugas ka ng plato, diba? Paano mo magagamit yung pumadumi? So, kailangan mo talaga siya ng tubig, diba? Hindi katulad ng kuryente, makakapagtiis ka pa. May mga bagay na paraan para makagawa ka ng ilaw. For example, kailangan sa gabi pag walang ilaw, bili ka lang ng kandila. So meron ka ng source ng lights. Diba? Hindi katulad ng tubig. Pagka as in talagang wala ang tubig, nahihirapan ka kumilos. Lalo na ang mga Pilipino, mahilig sila sa pagliligo, malilinis sa katawan. Ay, hindi talaga pwedeng mawala ang tubig. Paghigpit ko yun. Pabrushin muna natin. Patayin muna natin yung tubig. At ayan. Diba tayo? Iskobahin muna natin. Para matanggal yung mga... Kasi kahit pagbuwas ka, di natatanggal yung mga manso. Kailangan iskobahin. Iskoba muna tayo.